be to God who loads us daily with blessings and grace. Amen. Good evening and happy Sabbath sa inyong mga pinalangga namon nga kapaglaom. We praise God, kag aton siya ginapasalamatan tungod sa iyang kaayo, nga gihatagan naman niya kita, san kay gayunan nga makapamati kag makabalo sa iyang mga bililhon nga pulong. Yes, kapaglaom Edwin, kag ginapasalamatan man nato ng aton nga Dios sa iya padayon nga paghatag sa aton sang grasya kag kaluoy. Amen. Ginabalik naton ang pagdayaw sa iya pagkamatinumanon, kag matinud-anon mga kapaglaom. Kag pinagi sa iya gahom, kusog kag kaalam, labaw na sa iya nga gugma, ari na kita sa 6 nights sa atong nga programa, The Christ of Prophecy in the Book of Daniel. Yes, kapaglaom Edwin. Di naman kami mga kapaglaom sa sininga episode sang aton nga programa kaupod ang aton nga regular nga speaker nga si Pastor Francis Daroy halin sa Central Philippine Adventist College sa iya nga topic nga Global Powers Final Showdown. Yes, kapaglaom Miles. Mga kapaglaom, amo naman kamo ginaagda sa pag-share sa atong mga programa sa inyong mga higala, silingan, kaparyentihan kag pamilya agod sila makadawat man sang paglaom subong nga gabi nga aton mabaton. May the Lord fill us with gladness as we learn from His servant tonight. Kami magasiling, Malipayong pagpaminaw ug maayong gabi. Mayong gabi, Visayas, Mindanao ug Luzon, ug sa gawas sa atong nasod, welcome. Salamat sa inyong padayon nga pag-uban ka nato sa atong pagtuon sa mga propesiya ni Daniel. Ug hinaot nga sa atong masunsun nga pagtuon, sa atong pasunod nga pagtuon, kamo na bless. Ug nga atong nakita nga ang Daniel is one of the most Christ-centered books of the entire Old Testament. If not, the most Christ-centered book. So muna siya ang ang pataas, ang gisentro sa libro ni Daniel, way lain, kundi sa Ginoong Hesus. Ang iyang pagpatunga kanato, kanimo kanako dito sa langit. Ang iyang heavenly intercession, ang iyang dugo nga gidala niya kung kita moduol kaniya nga maghinulsol sa atong mga sala. Unya mga higala, ang atong topic sa gihapon, niining atong series, mao ang The Christ of Prophecy in the Book of Daniel. Buti pasabot nga kini nga mensahe, gikan gyud sa atong Ginoo from the Ancient of Days, our Father in heaven, and Jesus Christ, and given to us, to God's people, and then transmitted to the whole world. Mao na ang kamatuoran. So gikan sa akong kasing-kasing mga kaigsunan, mga higala, ang atong tuyog tumong, mao ang pagsulti lang sa kamatuoran. Dili sa pagkundinar, kundi tungod sa paghigugma sa kalag sa katawhan ug paghigugma sa kamatuoran, for the love of truth and for the love of souls. Gani ingon si Apostol San Pablo, ato na mabasa sa ikaduhang Korinto 13, versikulo 18, unsay ingon diha? Ingon si Paul that we can do nothing against the truth, but for the truth. So kung ato nang islanta na og or alidan ta na og Jesus Christ, we can do nothing against Jesus Christ, but for Jesus Christ. So, therefore, it's for Jesus that we're doing these things. So, para yun ni kaniya o para sa atong kaluwasan, mahigala, maigson. Ang atong topic karon nindot kaayo. And we are coming to the ending part of this series. As a matter of fact, this is the second to the last, no? Ang atong uluhan, ang title nato mao ang Global Powers Final Showdown. Ang pag-inkwentrohan na sa mga dagkong gahom sa kalibutan. Kinsa gyud kaha ang mudominar, who will have the supremacy in this conflict. Ato nang makita mga kaigsunan. Apan sa di pa ta mo padayon, atong pangayoon ang presensya sa balaang espiritu, ang presensya sa Ginoo, aron atong masabtan ang iyang mga pulong. Magampo ta. Amahan ng mga balaan, makagagahom sa nga tanan. Ikaw lamang ang Diyos nga among manunuga og manluluwas. Salamat nining mensahe sa mga propesiya nga imong gihatag kanamong tanan. O Diyos, ako naghangyo nga ikaw magapadala sa balang espiritu, magahikap sa mga kasing-kasing. Aron amo kining masabtan, among dawaton ang imong mensahe, ang imong maayong balita sa kaluwasan
pinagi sa mga propesiya ni Daniel. Salamat sa pagtubag sa pagampo o kinitanan mo gitugyan diha kanimo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Sa prophecy, ang number 4 bisan sa libro ni Daniel is very important. May dako ang iyang meaning. Number 4. Tanaw na to. Unsa man ang upat? Number 4. 4 kingdoms, Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome. Upat ka mga earthly kingdoms. Unsa pa gyud? Upat ka mga ihas nga mga mananap. Ato na ito nahibaluan, no? Ang leon, ang uso, ang leopardo, ug ang mananap nga napulo og sungay. Kita na nato sa Daniel 7. 4 winds, naghapon. Upat ka mga hangin. 4 world leaders. Si Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, and Cyrus. Mga dagkong mga upat, no? Unya, 4 great lines of prophecy. Mao kana ang Daniel 7, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 ug Daniel 11. Upat gihapon. Unya sa dihang sa panahon sa Old Testament, sa dihang gisaysay ni Jesus sa atong Ginoo kung unsang mahatabo sa katapusang mga adlaw mga higala, diha po'y upat ka mga tinun-an. Ato na makita sa Marcos 13 versikulo 3 ug Mateo 24. Kinsa man to sila? Si Pedro, si Juan, ug si Andrew. Peter, James, and John, and Andrew. So, unsay but ipasabot? Unsay but ipasabot aning numero 4 sa propesiya? Oh, mga igsoon. The number 4 in prophecy means universal scope of the prophecy. Nga ang tagna nga gihatag sa Ginoo diri sa para gyud sa tibuok kalibutan. Labi na sa atong panahon karon. So it has a scope that concerns and includes every single person in the world today. Mao na kabililhon mga igsoon. Tanan gyud walay exempted nini nga mao nga mensahe. We now come to the last prophecy in the book of Daniel. Akong giingon nga upat, no? Muna ni ang ikaupat. Unya, in this last apocalyptic prophecy or vision given to Daniel covers three chapters, and that is 10, 11, and 12. Ug diri sa chapter 10, ato nang hisgutan sa miagi nato nga last nato nga presentation o kung pagtuon nga mo ni siya ang introduction. Gani mga higala gisulti sa Ginoo diri sa Daniel chapter 10 verse 14. Ngano nga gihatag kini nga prophecy, kining last prophecy of the book of Daniel. Ingon diri Daniel 10 verse 14, "Now I have come to make you understand what will happen to your people in the latter days." Ingon si Gabriel, "Niari ako nimo Daniel, kay aron imong masabtan, ipakita nako sa imong masabtan kung unsay mahitabo sa imong katawhan." So that is very important, no, to your people in the latter days. Take note, mga higala maigsoon, nga this is the apocalyptic. Ang damgo o kung pananaon nga niabot hangtod kanato karon, nga para kanato karon nga katawhan sa Ginoo. So, kinsa maning your people? Oh, mao kini sila ang mga Hudiyo kag mga Gentiles o kung mga katawhan sa bisan unsa nga nasod sa kalibutan nga midawat ni Ginoong Hesus ingon ila nga personal manluluwas. The Christians, the true Christians, the true believers like Daniel. Take note mga higala nga kung may true Christians na apoy false. No, kung may tinuod nga pagtuo, may buhi nga pagtuo nga ato nga isgutan, kagabi sa miagi natong pagtuo napoy dili tinuod na poy patay. So may genuine, may fake mo na siya. So para sa katawhan sa Ginoo. Unya makita nato diri sa chapter 10 nga si Ginoong Hesus naagid siya. Nagpakita siya ni Daniel og si Gabriel. So Daniel had two visitants because the message is so important. In other words, ang nagpakita dito sa chapter 10 ni Daniel, ang the vision of the glorious man, walay lain kundi si Ginoong Hesus kung ato na siyang i-compare dito sa Revelation chapter 10. Unsay buti pasabot ani mga higala igsoon, dako kay ni ayang meaning kanato. Nga naman sa wala paghatag sa Ginoo ang vision, ang katapusan nga vision nga hangtod mulangkob o muabot hangtod sa atong panahonan karon, there is a message. The presence of Christ is so precious. Nga naman, buti pasabot that the Lord is leading His people in the final battle
of this great controversy between Christ and Satan. Mag-una gyud siya. Dako kay nang meaning sa ako ang makaigsunan ug para kanato. Ang Ginoo di niya pasagdan, He will lead us. The pre-incarnate Jesus Christ was there with Daniel, and His presence is a message that He will be with us. Maigsoon, nagdaog si Ginoong Hesus. Dito sa langit, gipildi niya ang dragon. Giitsa niya diri sa yuta. Unsa pa gyud? Nidaog si Ginoong Hesus ug si Gabriel sa panahon ni Daniel. Nidaog siya sa tentasyon, sa one-on-one encounter nila sa panulay dito sa kamingawan. Di ba? O, unya, dito sa cross, sa dihang gilansang siya sa cross, ang iyang kapildihan, abi ni Satanas nga napildi siya og sa mga daotan? No! Nidaog si Ginoong Hesus mga kaigsunan. Nga naman, nakita sa tibok universo, nakita sa tibok kalibutan sa mga katawan nga ang Ginoo gugma. Nga naghatag siya, nagpaubos siya sa iyang kagalingon. Wa siya nagpataas sa iyang kagalingon. Nagpaubos gid siya bisan pa sa kamatayon. Aron lang yun, iya kitang makabot, no? Pinaagi sa iyang kusganon nga bukton, iya kitang maabot makaigsunan og mahawas kita niya gikan sa bangag nga lawom kayo sa sala ug sa pagkadaotan. So mo na makaigsunan. And by the way, we have a personal application here, brothers and sisters. Moni, I don't know what you're going through now. Wa okay balo sa imong challenges and hardships, maybe difficulties, too hard to bear. Kung imong itugyan imong kinabuhi sa kamot sa atong Ginoo, He will make you victorious. He will see you through. He will make a way for you and for me. Amen. So muna ka-importante makaigsunan ha. Ato ginadumduman in the last conflict, muni pinakagrabe makaigsunan kana bitong championship game sa mga dula sa kalibutan, no? Kana mga championship game, grabe man gyud na. Sobra pa ana makaigsunan ang atong giatubang. And the final battle, the final war between truth and error, between light and darkness. Muna, the great controversy between Christ and Satan. So, kung tanawon na to ang prophecy, mo ni siya, introduction or the prologue, chapter 10, chapter 11, the vision proper. Unya, ang epilogue mo na ang nagdugang sa storya. Kung ato sang lantawon mga higala, ang 11, mo ni siya ang atong makit-an tani sa chapter 11 sa, kay mo na ang vision proper. Wala nagisulti ang Babylon. Babylon is no more mentioned or mentioned no more, simply because wa na ang Babylon at the time. This is now the time of Medo-Persian Empire. Unsa dayon, Greece, musunod ang Greece, the king of the north versus king of the south, and then the king of the north versus king of the south. This is in parallel with 8 kung atong tan-awon. And then, wala na po gi-mention ang judgment, unya si Michael shall stand. Atong hibaloan nga si Michael mao ang walay lain kundi si Jesus Christ. He will stand. Unya, makita ta na sa 12:1 nga may resurrection dayon. So, walay lain makaigsunan mo si Jesus nga magbanhaw sa mga nangamatay diha sa pagtuo kaniya. O, kung atong plastahon gini mga igso, no? Ang upat ka mga dagkong lines of prophecy. The 4 great lines of prophecy mentioned in Daniel, ato makita sa chapter 2, o mao gyud na, great image, metals, and then legs of iron, feet partly iron and clay, and then stone kingdom, God's eternal kingdom. So Daniel 7, mga higala, wild beast, no, lion, bear, leopard, and then dreadful and terrible or the nondescript beast. Nondescript, di na ma-imagine mo, kawa na kay matandi, kay napulo iyang sungay. Unya, ang iyang ngipon, puthaw, no, ang iyang mga kuko, bronze. Grabe mag-igsuna, no? Unya, gikan niya, mitunga ang little horn, judgment in heaven, God's kingdom. Sa chapter 8, unsay makita nato diha? From wild beasts, predators, makita nato ang clean beasts. O muna, wala naghisgutan ang Babylon because it is in its dying last days. We have the ram, the he-goat, the little horn, Roman Empire, and then the little horn ang iyang second phase, mga higala, no? Muna siya. Walay lain kundi ang Papal Rome sa atong natunan. Andayon ang sanctuary cleanse, ang counterpart, ang parallel sa judgment in heaven in 7 is sanctuary cleanse in chapter 8. Unya dayon God's eternal kingdom, but he shall be broken. That is the little horn will be broken without hands. Supernatural. That is in 8:25. Dito ta sa 11, gikan sa image, wild beast, clean beast, nahimo na nga kings. Giklaro na gid maayo. So, ang principle diri makaigsunan ha, atong timan-an mo na ang the principle of repetition and
expansion or enlargement. Gibalik-balik sa Ginoo, unya gidugangan og mga detalye para gyud ato nga mahibaloan. Unsa giingon sa Daniel 11, wala nagi-mention ang sa ako nagikaingon, unya we have the king of the north versus the king of the south, and then king of the north, second phase versus king of the south, and then Michael shall stand. That is the second coming. Parallel. So makita tagyud maigsoon ang consistency, coherency, and then ang iyang verifiability and even relevance nga ma-apply nato. So, we go to the fourth vision, and this is, sa tinuod lang mga higala, muni ang the most difficult to translate. No? Pinakalisod ni siya nga naman, because the language, if you read 11, this is really very challenging to Bible students and to interpreters, simply because the vision was couched or couched in cryptic language. Anang symbolic siya. Unya makita nimo ang massive battles between king of the north and king of the south, no? Back and forth movement. So mo na siya. But remember, there is a framework. Pero may framework mga kaigsunan. May framework. Ang isa gyud na nga nalisdan ani nga pagtuon nga vision is this. Mao man gud ni siya mga higala mga igsoon. In what part of the vision of chapter 11 Rome and papacy enter into action? Mao na siya ang question nga lisod kaayo, no? Lisod kaayo, di gyud ka maka of course we have markers, but that's the question that interpreters propose different lines of interpretation. In particular sa mga verses no, nga naa sa chapter 11. So muna siya. Pero di ta magkabalaka maigsoon kay ato hinumduman gihatag ni sa Ginoo para masabtan. Pero kinahanglan ta og kaalam gikan sa Ginoo. Tan-awa nato ang saad sa Ginoo. Remember, Jesus in chapter 11 appeared. So mensahe ni sa Ginoo para nga atong masabtan. Kay kung di masabtan sa katawan sa Ginoo unsa may ang pulos, di na siya ang ihatag, di ba? So atong basahon ang Daniel 12 bersikulo 10. Unsa giingon diha? But the wise sa punta, diha sa tumoy, but the wise sa katapusan, but the wise shall understand. Mao puna sa katapusan sa bersikulo, unsa giingon? Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Daniel 12 verse 4. So, we need more than human wisdom, di gid siya kaya makaigsunan sa ditong pagkasulti. Kinahanglan kita sa kaalam nga gikan gyud sa Ginoo. Now, we have word of caution. May caution kita ba? Marag warning. Ato ni makita, atong basahon ni makaigsunan, no? Nag-ingon diri ang word of caution. Fulfilled prophecy may be understood by the Bible student. Prophecy is history in advance. Muna ang prophecy, history in advance. Wa pa nahitabo. He can compare history with prophecy and find a complete fit as the globe to the hand, it having been made for it. But in exposition of unfulfilled prophecy, where the history is not written, the student should not put forth his propositions with not too much positiveness, lest he find himself straying in the field of fancy. So, klaro no? Unsa pa gyud? Nidugang siya, positions taken upon the Eastern question. Ang ini nga Eastern question mag-igsunan sa lakbit nga pagkasulti mo ni ang last verse of chapter 11. Nga muna ang verse 45. Nga niingon ang uban, Turkey daw na siya. Turkey or France, something like that. Now, ingon diri, positions taken upon the Eastern question, I should say, are based upon prophecies which have not yet therefore fulfillment. Here we should read lightly and take positions carefully, lest we be found removing the landmarks fully established in the Advent movement. So si James White nagsulat, no? Review and Herald, November 9, 1877. Gani, di lang si James White, si Isaac Newton, nagsulti po, naghatag po siya because Isaac Newton, di lang siya scientist, he's also a student of the Bible and the prophecies in particular. So, unsa giingon ni Isaac Newton, Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, page 251, unsa giingon? He points out the folly of interpreters has been to foretell times and things by this prophecy, in particular Revelation,
as if God designed to make them prophets. O, muna bantayan na to. But this rashness, they have not only exposed themselves, so by this rashness, they have not only exposed themselves, but brought the prophecy also into contempt. So muna giingon ni Isaac Newton nga kung magpataka ta, we will only expose ourselves, especially sa mga magwawali, but also the prophecy will be put into contempt. Plain enough. However, mga kaigsunan, while these warnings are in place, and we should take heed with them, pero atong hunahunahon mga igsoon, nga ang atong panahon, gikan ni James White, for example, was already far removed, more than a century. We know that James White died in 1881. So, gikan sa 1881, hangtod karon pila na? 2021. Mga 140 years. Di ba? 140 years. So, daghanak inahitabo mga kaigsunan that they never imagined. That in their time, they could only imagine. What about Isaac Newton? Sobra pa mga kaigsunan. We know for a fact that if you check the encyclopedia, that Isaac Newton died in 1727. So, gikan sa 1727, hangtod karon 2021, mga kaigsunan, it's about 294 years, close to 300 years. Daghanak inahitabo mga kaigsunan nga wa ginila gidahom o gihunahuna. So, having said that, it means that we are now, from our standpoint of present, we can look back and we are on a vantage ground. Nakita na ito mga panghitabo. Ato nang makita karon mga kaigsunan, no? So, ang Daniel 11 follows the pattern of previous visions. Bisan lisod siya sabton, mas gani masabtan nang nato siya pinaagi sa Holy Spirit, mga itagkaalam gikan sa Ginoo, pero ang framework naa mga higala, naa ang framework, no? So for example, ang 11, the fourth vision is a detailed explanation of 2, 7, 8, and 9. Gani, it is a more detailed explanation of chapter 8, the little horn of chapter 8. Unya, ang iyang parallelism has been established beyond any reasonable doubt. And then, little horn of Daniel 8 has two phases or movements, geographical and religious. The king mentioned in 11:36, described with identical language, could not be another power, France or Turkey. So muna, kung ibutang na itong Turkey, France, or unsa man ang country, madisturbo na ang sequence. Kaya wala man siya in the previous lines of prophecy, chapter 2, 7, and 8. So muna, makaigsunan, no? And then the king, muna, in Daniel 7:24-25, Daniel 8:23-25, sa atong unang pagtuon. So, gihangyo na ko, kung first time pa niyo, check na ninyo atong previous nga study, sumala sa propesya, nag-refer, sumala sa mga ebidensya, walay lain sa Roman Catholic power. Okay? So, aton i-preview makaigsunan, no? In the last, or a review of the last vision, we have the final vision, the fourth vision, prologue, main vision, chapter 11, 2-12-4, and then we have the epilogue. O, tanaw na ito mga kaigsunan. Kining Daniel 11:36-45, sumala sa pagtuon, no? Sa mga pioneers of the Adventist movement, nakita nila that based on scripture, that it refers to the papacy. And this is the pioneer view. One of the landmarks fully established of the Adventist movement. Sumala kay James White, no, makita diha nato ang iyang reference. So, ang 11:36-45, in their time, more than a century ago, nakita nila ang gitagna sa Daniel 11:36-45. Tanaw na to mga kaigsunan, ang tulo ka chapters. Ikumpara nato ang Daniel 7:24-25, Daniel 8:23-25 ug Daniel 11:36-45. Remember, ang atong focus karon sa Daniel 11. Unsay giingon diha? Makita nato nga sa Daniel 7:24-25, ang horn is equivalent to king or kingdom. Unya nag-ingon didto, he shall speak pompous words, dagkong mga pulong against the Most High. Mga pasipala batok sa taas halang doon uyamot. Unya sa Daniel 8:23-25, nahimo ng king of fierce countenance. So ang horn, nahimo na siya nga king. Nag-ingon po dito, he shall exalt himself, ipataas niya ang iyang kaugalingon, he shall rise against the Most High. Unya sa Daniel 11:36-45, nahimo ng king of the north. So horn, and then king of
fierce countenance, and then king of the north. So, grabe mag-igsunan, no? Kinahanglan nila kaalam ni sa Ginoo. Pero ang iyang description pareha. In chapter 11, makita ihapon nimo sa 36 to 45. He exalt himself above every god. He shall speak blasphemies to the God of gods. Mga higala, ang Biblia nagsulti mga higala. Di ako, no? Gibasa lang nato, gitun-an lang nato. Gikan ni sa atong Ginoo sa atong amahan sa langit og ni Ginoong Hesus. So, spokesperson lang ko makaigsoon nato. Naklarohon na, I'm just a mouthpiece. The message is straight from God's word for us. Unsa pa gyud? Sa Daniel 11:30-35, sa atong dugang nga pagtuon, nakita nato nga dili lang sa 36 hangtod sa 45 nga katapusan nga bersikulo, but even 30-35, 11:30-35 also refers to the power mentioned in 36-45. Ngano man? Kay pag-abot man gud nato sa verse 36 makaigsunan, kung atong basahon sa English, no, nag-ingon diri sa 11 verse 36, nag-ingon diri, then the king shall do according to his own will. He shall exalt, magnify himself above every god, shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper till the wrath has been accomplished, for what has been determined shall be done. So ang punto diri makaigsunan, then the king. In Hebrew, may definite article siya. Nya dako nag-meaning sa Hebrew. So buti pasabot nga ang gi-mention diri nga the king, nag-refer siya sa previous nga verse, amo ng 30-35, ang 36, nag-refer siya sa 30-35 of the same king with a definite article. So in English pa makaigsunan, the king whom we have been speaking of. So amo na, or the king that we are speaking about. And the papacy, for example. No? So ang force niya, ang but pa ipasabot nga ang mao gihapon sa ato pang pagkapinulungan nga ang hari nga mao gihapon nga atong istoryahan. So mo na siya. So the same king, nakuha ninyo makaigsunan. So we have to factor in and include 11:30-35. Na yung mga markers diri sa chapter 11 atong pagkatan-an. Unsa ni nga mga markers? Makita nato sa 11:1 and 2, Medo-Persia. So wala na no ang Babylon sa kung wa na siya. Chapter 2 and 4, verses 2 and 4, chapter 11, Greece, Alexander the Great. Verse 22, the word for prince is Nagid. Nagid in Hebrew. Unya, kung tan-awon taning Nagid makaigsunan, pariha siya didto sa gisulti diri mga higala sa Daniel 9:25 about the Messiah, the Prince, no? So 25-26. So kining Nagid nga prince, linguistically, kung language atong basihan, pariho siya, mutangdo siya, mo sibo siya dito sa Daniel 9:25-26 ang mga Messiah, the Prince. Like for example, kung atong basahon ang Daniel 11:22 nga na-mention kinang Nagid mga igsoon sa chapter 11, naingon dito, with the force of a flood, these shall be swept away from before him and be broken. And also the prince of the covenant. So walay lain ang prince of the covenant, walay lain kundi mo ang Messiah the prince nga sa dihang kuan siya makaigsoon, sa dihang gilansang siya dito sa cross. So muna siya, no? Nga muna atong mga markers kung basihan nato ang sola scriptura or kung ang the Bible interprets itself. Muna nga ang Daniel 11:12 nag-refer sa kamatayon ni Ginoong Hesus. So it's a broad sweep of by centuries ang gisgutan diri sa 11 makaigsonan. So padayon ta dito pud sa verse 31 unsay ingon diha nga klaro gyud kaayo kay kung basahon nimo lisod kay gyud siya nga sabton makaigsonan. But there is a framework atong una-una ha, atong bantayan nga may framework nakita ta ang Medo-Persia, pareho gihapon sa 8, 7, and 2, Medo-Persia, and then Greece, and then eternal kingdom, God's eternal kingdom. So, pareho gihapon ang framework. Bisag lisod kining nasa tunga, ang King of the North versus King of the South, pero naa siya framework. Dili ta makagawa diha. Murag na siya hulmahan ba? Nga na siya gibutangan siya og koral, kung sa ato apa, na siya hulmahan, boundary. So, mo na siya. Now, verse 31, take away the daily sacrifice. Actually, take away the tamid. Ato na nang natun-an, ang tamid is the continual, regular sacrifice of Jesus Christ in the most holy place. So, giisla na siya, gialid-an na, gitabunan, gikuha na siya. Paano siya gikuha?
Gikuha siya mga kaigsunan pinaagi sa paghimo sa mga doktrina, mga higala nga wala sa Biblia. For example, the taking of the daily or the tamid means the putting in place of the abomination of desolation. Lantawa mga kaigsunan, unsa maning abomination of desolation by the little horn or by the king of the north. False teachings, beliefs and practices that for more than 1,000 years led people away from Christ's priestly ministry in heaven. Ato na na-explain last time. Nga imbis ang tanan nga katawhan sa kalibutan, didto ta kang Kristo, magayahat kita, magapangalyupo kita, ug magaampo kaniya, o didto na lain na, mga santos na, o kinsa-kinsa nga mga tao, no? Nga nahimo ng nagpatunga kanato ngadto sa Ginoo. So, mao na siya maigsoon. Now, maigsoon kung lantawon na to, ako gyud nag-underline nan ha para klaro gyud. Bisan si Ginoong Hesus nagsulti ani sa Matthew 24 versikulo 15, abomination of desolation. And then he referred to the text in Bible what they are studying. Nga sa Daniel. So muna either makaigsunan sa verse 31 or in Daniel 9:27, abomination of desolation. So kini akong gisulti makaigsunan, ako lang gibalik kay bisan si Ginoong Hesus mismo siya may nagsulti ani nga tun-an natong Daniel, gi-refer niya sa Daniel. Di ba kung Kristohanon ta mosunod gyud ta. Di man ta mulabaw niya kay siya man ang atong pangulo ug manluluwas ang atong manunuga si Ginoong Hesus. So wa ko naghimo-himo gyud mga kaigsunan ha. Wa gyud tawo nga maghimo-himo ani kay klaro man na. Unya gisulat gid na man akong gi-underline nan mga higala. Kung adto ta sa verse 40, gitawag ni siya sa Hebrew mga kaigsunan og biit ketz, mo na siya ang time of the end. Gimensionar ina, gisulti ka na, no? Sa Biblia kalima ka beses. Unsay ibot ipasabot ning time of the end? Nga muna na atong panahon karon. Ang kining time of the end magapadayon kini hangtod mo abot kini siya hangtod sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo. Makita ta na sa ikaduhang Tesalonica 2 bersikulo 8. Muna diha the time of the end, no? So sa verse 40. Now, atong itandi makaigsunan, no, tan-awon tani. Tan-awon gyud nato ang scripture, sola scriptura. Unsa gyud? Kay ang Biblia man lang gyud ang magpasabot nato makaigsunan, kay delikado man ang maghimo-himo tanya atong i-plaster diha. Okay, atong sumala sa atong broad understanding nga ato nang nasabtan sa mga presentasyon nga miagi. Unsay giingon diha be? Number 1, Daniel 11. Kinsa ning King of the North, no? Ang King of the North unsay mo niya? Exalt, magnify himself above all. Ipataas na iyang kaugalingon. Unya ko itandi ta na sa Daniel 8:11-25 ato na naisgutan, he magnify himself in his heart. Exalt himself above all. Given power and great authority, Revelation 13:2. Nganong naman tayo Revelation? Because ako nang gihisgutan ang apocalyptic prophecies in the Bible duha gyud, Daniel og Revelation, no? Unya mo na nisibo gyud siya. Next, sa Daniel 11 verse 36. Ang King of the North will speak pompous words. Nakanumdum mo man ni makaigsunan. Ato na nabasa dito sa Daniel 7. Kumuadto ta Daniel 7. First mention ana makaigsunan is 7 verse 8. Makita ta na, no? Nga he will speak pompous words. Also verse 11 and 25 of chapter 7. So ato na nahibaluan sa atong pagtuon sa miagi. Unsa pa gyud? Not regard any God. Wa siya regard. Basta mauna sa Bisaya makaigsunan, no? Nga Diyos. Wala. Unsa may giingon sa, that's 11:37. Unsa giingon sa 2 Thessalonians 2:4. Above all that is called God or worship. And then all that dwell on the earth shall worship Him. So mauna siya. Sibo gyud siya. Daniel 11:37. Unsa pay gihimo sa King of the North? Nor the desire of women. Di siya pangasawa, wa siya kagustong babae, no? Dili siya forbidding to marry. 1 Thessalonians 4:1-3. Di siya sa mga babae nga asawahon niya. Unsa pa gyud ingon? Daniel 11. Gold and precious stones. This is Daniel 11:38. Gold and precious stones used in worship. Grabe ang pagdayan-dayan sa mga bulawan ng mga hamiling bato. Mangdato kayo mag-igsunan, no? Kung sa Ilonggo pa, manggaranon kayo. Unsa pa giingon diha? Arrayed in gold, precious stones, and pearls in Revelation 17:14. Mga igsoon,
ang king of the north in the book of Revelation is the spiritual Babylon. Unsa pa giingon sa Revelation 18:16, di ba? Sa pareho no, decked with gold, precious stones and pearls. Mga higala tungod sa atong time constraint, pwede nga sa inyong pagtuon, pwede ganin ninyo i-stop ang video or reviewon ninyo makaigsunan para ma-check ninyo, mabasa gyud ninyo sa inyong mga Biblia, no? Ang kini nga mga teksto. Padayon ta. Unsa pa giingon sa Daniel 11 verse 36? Prosper, king of the north will prosper till the indignation be accomplished. 11:36 of Daniel. Yung unsa may buti pasabot ang God's indignation. Uy, mo ni ang kasuko, no? Amo ni ang kasuko sa Ginoo or kasingkal sa Ginoo sa Ilonggo pa ngadto sa mga nagadawat sa mananap sa iyang marka. Niini nga mao nga mananap, no? Sa Revelation, ang mananap nga mapintas in Revelation 14 verse 9. Busa mo na ang konteksto mag-igsoon na nakita ninyo nga nagsumpay sila, they are parallel, nagdugtong sila, no? Nagsibo sila, Sa Daniel 11 verse 45, nag-ingon diha, plants the tents of his palace between the seas, yet comes to his end. 11:45. Unsay buti pasabot ana? Stands up against the prince, but it is broken, but is broken. Nya, sit in the temple of God. 2 Thessalonians 2 verse 4. Padayon ta, Daniel 11 verse 45 gihapon. Unsay giingon diha? Comes to his end with none to help him. Mao na ang mahitabo sa king of the north. And that is the last verse of chapter 11. Sa dihang muatake na siya, atakihon na niya ang diha na siya magplaster na siya sa iyang tents of his palace or royal tents. Unsay mahitabo? He will come to his end with none to help him. Ato na makita makaigsunan kung tan-awon nato ang overall sa Daniel, makita ta na diha ang Daniel 2:45. The stone cut out without the hands, slain and given to the burning flame, broken without hands, and then destroyed by Christ at his coming. No, muna siya 2 Thessalonians 2 verse 8. And then cast alive into the lake of fire. Moadto ta ni Elder Louis Ware's commentary of Daniel 11 kay nakita nako nga makatabang kanato sa atong pagtuon ug pagsabot niini nga katapusan nga propesiya. So sa Daniel 11 na diha, and then prophecy unya gibutana kong fulfillment pag-igsunan para maklaro nato, no? Nag-ingon diha Daniel 11:29, the transfer of Roman Empire from Rome to Constantinople. Ato ni baloan nga nahitabo ni siya in 330 AD. Sa dihang gi-transfer ni Constantine the Great ang iyang capital from Rome to Asia Minor, to present-day Turkey, and then gi-isla niya ang Byzantium, the city of Byzantium into Constantinople. Daniel 11 verse 31, and forces shall be mustered by him, by the king of the north. So this was fulfilled, and then, or it is continuing, nga ang hatag sa king of the north o mga armas, no? Actually, arms, its forces is translated as arms. Nagpasabot kini sa mga gahumba sa estado nga mo suporta kaniya sa iyang mga plano. So sa Daniel 11:40, unsa man na nag-ingon diha nga papacy received its deadly wound. And this was fulfilled. Nga kung basahon nato ang 11:40 unsa giingon didto sa Biblia. Nag-ingon diri, at the time of the end, the king of the south, ang king of the south shall attack him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, horsemen, and with many ships, and he shall enter the countries, overwhelm them, and pass through. So, gi-attack atong nahibaloan. Remember, it's in cryptic, highly symbolic language. And it refers to the end times apocalyptic vision sa diha nga ang mga nasod nga ni kontra sa papacy. Ato nahibaloan sa atong pag-study sa ang France, for example, no? Ug ang ubang mga communist countries nga wala miuyon nakigbatok sa papacy. Unsa may gihimo nila? Gi-attack nila makaigsunan, gidakop si ang Pope, pero unsa nahitabo, no? Fulfilled na siya. Padayon ta, Daniel 11:40-45, the deadly wound received by the king of the north will be healed. Oo, ang samad o kun ang deadly wound nga naagom sa king of the north will be healed. Ato na mabutang diha in a process of fulfillment. So padayon ang iyang
healing. No? Daniel 11:41. Unsay giingon sa prophecy, glorious land. Unsay but ipasabot ang glorious land, mga igsoon. Kay ingon ang atong source nga mo kini siya ang conscience, the domain of the church. Kay ang conscience nato gihatag ni sa Ginoo, the rights of conscience, nga mosimba ta sa Ginoo suno sa atong gituuhan. Pero unsay moon, when the church and state will unite to enforce man-made commandments, unsay may tabo diha, mo na ang Daniel 11:41 matuman siya. And ang fulfillment still in the future or in the process of fulfillment. So pamanggid na no, pero it's in the process of fulfillment of this prophecy. Daniel 11:44, may loud cry. Loud cry is God's last appeal for every person to take a stand either for God or for Satan. Unsa giingon sa verse 44 makiigsoon na ingon diri, but news from the east and the north shall trouble him. Therefore he shall go out with great fury to destroy and annihilate many. So muna unsa man ang from the east and from the north, ang news, ang king of the north nakabati siya og balita gikan sa east. Kini makaigsunan nag-defect ni siya sa hitabo sa Babylon. Ato nahibaluan sa record sa mga historians unsay giingon dito nga sa gi-attack ni Cyrus, gipahubas niya kay lig-on kay ang Babylon makaigsunan, it's impregnable. Lisod kay nimo atakihon. Unsay gihimo ni Cyrus, iyang gidivert ang tubig, gipahubas unya didto ni sulod ang iyang mga sundalo ug niya nagabion na napatay si Belshazzar sa away. No? So, unsay giingon diha? Nga from the east, and then in the fulfillment, type lang to nahitabo ni Cyrus sa pag-agaw niya sa Babylon, pag-pildi niya sa Babylon, ang mahitabo magkaigsunan from the east, muna ang second coming sa Ginoo. Muna ang makapatrobol sa King of the North. Kaya ang Ginoo hapit na mo balik. Unya from the east, the news, the good news of salvation is from the east and from the north. Maigsoon sa Biblia, ang north muna ang place sa Ginoo. Di ba? Muna ang place sa Ginoo nga agawon unta ni Satanas. Okay? So muna, unsay fulfillment? Still future in the process of fulfillment makaigsunan. Kay sige man tang wali sa mga balita karon. So muna, sa verse 44, loud cry is God's last appeal. Ang fulfillment niya maigsoon before provision closes, and then before provision closes, sadi pa matapos ang masira ang pultahan sa kaluwasan, sadi patapuson sa Ginoo. Buti pasabot siging wali, sigitang pahibalo. Nagamit ang Ginoo og mga tao. Ang kaaway nagamit pod. Gigamit pod niya ang King of the North, no? Ug ang mga daotan nga di gyud mo dawat sa maing balita, gamit muna makaigsoon kita magpagamit lang kita sa Ginoo. Unya pagkatapos magsarado sa kaluwasan pinagi sa pagpagawa, mahimo ng balaod ang pagsimba sa Domingo or the passing of Sunday law, umuna mo atake na makaigsunan ang King of the North, atakihon niya, lutoson niya ang mga katawhan sa Ginoo. 11:45, Daniel 11:45, and he shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious mountain. Muna, lisod yung kayo ni makaigsunan kuwa tayo kaalam gikan sa Ginoo, di ginato masa mangayo kita. Unsa may bot ipasabot aning tents of the palace. O muna siya ang iyang royalty. Kay naman gud siya historical background mga higala, no? Pero wa naman gyud tay time ang for example si Cambyses mga igsoon sa diyang gi-atake niya ang Egypt, he is Cambyses, no, isa sa mga Persian kings, and unsay hitabo, and I think he's the son of Cyrus. Sa diyang gi-atake niya ang Egypt, unsay hitabo niya, unsay gidala, nagdala siya dako kayong tent mo maguna ang background, no, nga mura pud dala niya ang asawa niya didto sa giplastar ng tent sa iyang military campaign, mura didto na iyang hall, mura ba og palace niya dito sa Persia. So dala na niya. So meaning royalty. So unsay himuon sa King of the North, ato ning bantayan makaigsunan, kay sa ato ning panahon karon, he shall plant the tents of his palace between the seas and the glorious mountain. O unsa man ang but ipasabot ana sa fulfillment, it's a strategic position for a final attack against God's people. Future or in the process of fulfillment. So makita tana, ang King of the North, nagtigom siya ba? Girally niya ang mga katawhan, ang mga nasod sa kalibutan for a purpose according to his own
will and end. Nasa giplano mga kaigsunan. So Daniel 11:45, Holy Mountain. Unsa nang Holy Mountain, glorious mountain? Walay lain mo na siya ang Zion, God's kingdom. Unya ato na mabasa sa bugna 14 bersikulo 1 nga kanang Zion mga higala walay lain kundi ang naa diha sa Ginoong Hesus. Jesus will stand with God's people in Zion. That is God's kingdom. No, ang gingharian sa Ginoo mao iyang katawhan, iyang iglesia. So ang Holy Mountain is actually equivalent to Mount Zion kag sa naingon na nako muni ang atakihon. So in a figurative language, ang katawhan sa Ginoo atakihon sa little horn in the final conflict of this earth sister final conflict. Unsa pagigiingon diha? 11:45, Daniel 11:45. Yet he will come to his end. Mo nagiingon sa prophecy, ang kingdom of the north moabot ang iyang katapusan and no one will help him. Unsay fulfillment ana? Daniel 2:45 sa dinga ang imahen nga dako kayo sa mga nagsibolo sa mga kalibutan dugmukon ig-on sa bato sa tiil gyud no nga feet of iron and clay sa atong panahon karon. Unya madugmok siya makaigsunan nga mapino gyud kaayo nga madala siya sa hangin. Wa na gay mabilin no. Di na mo ilhan. Unya ang fulfillment 2 Thessalonians 2:8 pagbalik sa Ginoo iyang laglago niya ang mga daotan pinaagi sa iyang himaya. Grabe ang himaya sa Ginoo makaigsunan. Now who is the king of the north? Dili makaigsunan sa ako na nagkaingon sa niagi atong isulti ni makaigsunan pero ang atong gi-refer ang kingdom, ang gingharian dili ang mga katawhan nga naa niya tungod kay gihigugma kitang tanan sa Ginoo. Unya gusto siya nga kita tanan makaabot, makadangat sa paghinulsol, maghinulsol og makadawat og kaluwasan. Unsa giingon diha? The king of the north is a religious power that employs the state in its warfare against the people of God. Muna, the beast is also a church. This is in Revelation that employs the state in its warfare against the same thing. So, but ipasabot na kaigsunan sa Revelation, ang king of the north is already considered a beast, no? Nga magwa gikan sa dagat. O wala na tay time to explain on that, but they are identical mga higala. Unsay resulta? The result was the papacy, a church that controlled the power of the state, especially for the punishment of heresy. So mo gina klaro gina diha mga higala gisulti sa Biblia. Unsa pa gyud? In order for the United States to form an image to the beast, the religious power must so control the civil government that the authority of the state will be employed by the church to accomplish her own ends. Great Controversy, page 443. Ang United States, mga higala, dag-on, pildihon siya sa King of the North. No? Unya, mapailawom siya. Ato na makita karon nga there is a three-way contest. Ang usa, wa na. Pildi ng usa. Duha na lang ang napabilin ng superpowers. So is the king of the north? The king of the north comes to his end in the time of the 6th and 7th plagues. And then, ang 6th plague mga kaigsunan, ang 6th plague, mo ang drying of the Euphrates during the 6th plague. So, ang ipasabot ani mga higala, nga mao ni ang paghubas in symbolic language, ang paghubas sa Euphrates, mao na ang magsunod dayon ana mo ang the Battle of Armageddon. Kini bang Armageddon kay daghan na nakita sa mga salida di gid mao makaigsunan sa Bible. Ang sa Bible makaigsunan ang Battle of Armageddon is between heaven and earth. Ang tanan ng mga nasod sa kalibutan maghugpong unya ang ilang kontra mao ang gingharian nga gikan sa langit. Sa mga movie makaigsunan kuan man muragira ba nuclear war sa mga superpowers, let's say NATO and Russia or China, di na tinuod makaigsunan. That will never happen. Unya, unsa pa, the king of the north commences his effort to destroy the church before the close of provision, and at the time, Michael shall stand up. Sa dihang matapos na, manang giwalit ni mga higala, mga igsoon, kaya ang warning kanato, moabot ang panahon nga isirado sa Ginoo. Wa na magwali. Ayaw hulata makaigsoon nga didto na ka mangita, kay basi wa na kay makitaan, wa na kay mabatian. Samtang karon abirto pang kaluwasan dawato nato. Ingon ang balang kasulatan, today is the day of salvation. Kay kung sirado na ang arka sa panahon ni Noe, di na gid kasulod bisag unsaon pa nato og unsaon pagsinggit sa mga tao ato di na gid sila kasulod kay sirado na. Mo na nagaingon mga kaigsunan diri, many of the prophecies are about to be fulfilled in quick succession.
study Revelation in connection with Daniel. They both relate to the same subject. Nga muna ang mahitabo sa atong katapusan ng mga kapanahonan karon. So Daniel 11:41, he shall enter the glorious land. Usbon ko muna ang conscience mga kaigsoon, no? The king of the north will unite with world powers and then enter the citadel to destroy God's people. Musulod unta sila. Pero di sila kasulod mga kaigsoon, kaya nga naman moabot man ang Ginoo nga magluwas. The power of the loud cry enrages the king of the north and his armies and determined to slay God's people. Nakahinumdum ba kamo sa story dito sa Old Testament sa panahon ni Hezekiah nga didto na gyud ang nahabilin sa Juda, hurot na gyud tanang syudad. Ang Lachish, ang dagko nga syudad, ang nabilin Jerusalem na lang. Unya gipalibutan sa 185 ka mga banggiitang sundalo, mga ngaway gyud nga kana mga warrior gyud ba, nga the best ni Sennacherib sa Assyria. Wa na gyud ang ilang paglawom, Ginoo na lang. Pero unsa nahitabo niya nang gabi una, ang Ginoo nagpadala sa iyang deliverance. Ang usa ka anghel gihurot gyud og kamatay makaigsunan ang 185,000, usa lang ka anghel. Makaigsunan sa dihang ang katawhan sa Ginoo in the last days, no? Sa dihang laglago na sila unsay mahitabo, Jesus, Michael will stand up and he will come. The pinnacle of persecution and hatred reaches following the outpouring of the Holy Spirit in the loud cry. Muna mga higala, ato nang gipaabot ang pagbukbo sa Ginoo siyang ulahing ulan ng mga balang espiritu. Unya, makahimo ang mga katawan sa Ginoo og mga dagkong milagro. Sa ilang pagpangwali, ang mga tao magadawat sa kamatuuran tungod kay gitandog sila, dili tungod sa pagwali sa magwawali, dili tungod sa akoa makaigsunan og kinsa man ang mawawali sa kamatuuran, pero tungod sa balahang espiritu nga nagtandog sa inyong kasing-kasing. Amen mga higala. Unya, shaking precedes the loud cry. Sa di pa ang loud cry makaigsunan og unsa man may shaking. Kaya nga naman pag loud cry mo na ang purified church. Pareha ba sa mga apostoles sa mabasa nato in the book of Acts, nawala pa gyud to si Judas, no? Okay, momento siya na shake out siya, unya na purify, unya didto sila nagwali, na puno sila sa balang espiritu, naghimo sila mga milagro. Unsa giingon mga higala? Okay? Now kini tanan ani ang pahinumduman, tanan ani gipaandaman, giwarningan. Unsa giingon diha? As the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not been sanctified through obedience to the truth abandon their position and join the ranks of the opposition. Mga kaigsunan, grabe nga warning ang pahibalo sa ato sa Ginoo. Nga naman, nga kato daw nagatuo sa three angels messages. Kadto mga Adventista, no? Nga wala na balaan ilang kinabuhi, sa ngalan lang, pero wala na balaan. Unsa man, they will be shaken out. A large class, daghan makaigsunan, nga unsa mahitabo, will abandon their position and join the ranks of opposition. Ya, pulihan siya sa mga true believers nga tuwa sa gawas nga gitawag sa Ginoo. Mga higala, this is a warning for you and for me. Nga kinahanglan ato himuon nga di tan mutuman ani, di ta ang katumanan ani nga tagna makaigsunan, pero magpadayon gyud ta hangtod sa katapusan sa grasya sa Ginoo. Tan-aw na to ang recent trends o achievements sa papacy, kumufit pa didto sa giingon sa mga katapusan nga bersikulo sa Daniel 11. Ato nakita makaigsunan 1994, this is not exhaustive, napay uban wala din na sulat, pero in 1994, the signing of evangelicals and Catholics together. So mga igsoon, sa di pa akong padayon, akong klarohon ha, these are facts. These are facts na gipang news ni siya makaigsunan gani kay balo mo ani, no? So ato lang kuan kung mo fit ba siya. Og atong tanaw na. So 1994, the signing of evangelicals and Catholics together. So ang mga evangelicals naghiusa na. In 1999, the signing of joint declaration of the doctrine of justification by the Catholic Church and the Lutheran World Foundation. That is in 1999. And then 2016, the signing of the Havana Declaration, a joint declaration of Patriarch Kirill, Patriarch of Moscow, and the present Pope. So, ang mga Orthodox churches nag-unite na with the Roman Church. Unsa pa gyud? In 2019, bago lang, the signing of a document on human fraternity for world peace and living together. Di ba ato na nahibaluan, ato lang yung the other year when for the first time in history nga nag-adto ang Pope, si Pope Francis dito sa UAA, unya naghimo sa signing makaigsoon with the Grand Imam of Al-Azhar University, and the head elder or chief elder of the Council of Elders,
of the Islamic world, the Sunni Muslim. So muna walay lain kundi si Sheikh Ahmad Al-Tayyib. So muna ang dokumento makaigsunan, the signing of a document on human fraternity for world peace and living together. 2021, bag-o lang aton hibaluan ang pagbisita ni Pope didto sa Iraq, no? Iyang gibisitahan ang tigulang na pud kaayo si Grand Ayatollah Ali Al-Sistani. Unsa pa ang mga bag-ong declaration? These are just representative, no? In recent declarations of the present Pope, the current Pope, unsa giingon diha? Na sa 2014, niingon siya, evolution and belief in God not contradictory. Ingon siya, ang evolution, katong Big Bang ba? Di gina siya mag-contradict actually kung mutuo ka sa Ginoo. This is theistic evolution. Mga kaigsuonan, kung tanaw na to ang Biblia, di gina siya madawat. Di na siya pwede makaigsuon nga okay, ang core of evolution, the theory of evolution in its very core is there is no God. It's just random. Unsaon na nimo pag-reconcile sa pagtuo nga may Dios? At its very core, you cannot. They're irreconcilable. You cannot mix, light and darkness. Ingon ang Ginoo, there is no fellowship with Christ and Satan. So di na siya pwede. Ang theistic evolution, mga kaigsunan, no, it's not actually sensible. It's not make sense in the Bible. In fact, it undermines the very foundation of Scripture. Okay, unsa pa gyud in 2015 ang Laudato Si, no? And other pronouncements that Sunday is sacred. Bag-o ning sige nga pronouncement pag-igsunan nga Laudato Si. And the Laudato Si nga ang balaano nato ang Domingo ingon nga adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus. Pero maigsoon, wa gyud tay sugo ana. Sa nabanhaw si Ginoong Hesus, wa gyud siya nag-ingon nga gikan karon Domingo na, wa gyud. Ang mga apostoles wa po nag-ingon ana. It was in the 2nd century nga nagsugod sila og simba sa adlaw nga Domingo, pero wa siya napasikan sa balang kasulatan. Ato na natun-an makaigsunan og gi-admitar kana. And then sa bag-o lang, no, just last year, the current Pope supports same-sex union, ang homosexual union. Ato kanang nahibalaan, these are facts makaigsunan, no? Mga higala, more than 100 years ago, it was already prophesied that all the world will unite. There is now a call on unity. In fact, just last year, the Pope Francis called for all the leaders, the big policy makers, ang mga dagko ng mga taas kalibutan sa usa ka meeting. Wa lang to na dayon tungod kay may COVID. So, muna, all the world, sooner or later, in our time, will unite under one head. And that is the head, of course, is the papacy. And in the book of Daniel, more than 2,000 years ago, there was already prophesied in symbolic language of the unity. Makita ta na siya makaigsunan, no? Diha sa, for example, sa ako nang gibasa, nga madaog niya ang mga countries. And Egypt shall not escape. Unsa pa, Edom, Moab, ang mga secular countries. Egypt represents atheism, nga why Diyos, mo man ang Egypt, nag-represent in Bible. So, nadaog niya kini mga nasod. So, mahiusan niya makaigsunan, no? Tanaw na to ang gisulat sa ni Malakay Martin. I believe that you know this source. The kiss of this blood. Ingon si Malakay Martin, nag-ingon diha sa gisulat ni ining author, the struggle for world dominion between Pope John Paul II ato nga time and Mikhail Gorbachev and the capitalist West. So there's a three-way contest for world supremacy. Ang showdown sa tulo ka mga pinakadagkong gahom sa kalibutan. Mo ang papacy, ang communist, the red, no, countries at that time, and then ang capitalist West. Kung saan hitabo mga igsoon, tanaw na to ang Time Magazine. Sa 1992, the Holy Alliance. This is from the Time Magazine, ilang cover page. How President Reagan at the time, and the Pope conspired to assist Poland's solidarity movement and hasten the demise of communism, the death. So, muna, makaigsunan, no? So, ang communism nawala na. Ang communist Russia, ang Red Russia collapsed. Nga naman, because at the forefront of the fight is actually Pope John Paul II. So, ang papacy. Anong gigamit niya? Mo gigiingon diri makaigsunan, no? Gigamit niya ang encryptic language na giingon diri.
At the time of the end, the king of the south shall attack him, and the king of the north, mubalo siya, shall come against him with whirlwind, with chariots, horsemen, and many ships, and shall enter the countries and overwhelm them. So, gigamit niya makaigsunan ang mga resources o niya na pildi ang communism. O karon makaigsunan, no? Even the secular countries are recognizing the moral ascendancy and power of the papacy. Okay muna. Sa tayo magasina. So, duhan lang nahibilin. Wa naman ang red. Ang nahibilin ang capitalist West by Russia, by United States, I mean, and you know, the big countries of Europe. Muna. So, we have the global powers final showdown. May gala itong nakita nga kini nga showdown mo ang pagsangka sa mga dagkong gahom sa kalibutan. O nga, sa katapusan, ang muhawd sa tanan, walay lain, kundili ang papacy, the king of the north. Unsa pa giingon diha makaigsunan sa giingon sa Messenger of the Lord, sa Testimonies Volume 9, page 11, great changes are soon to take place in our world, and the final movements will be rapid ones. Nakita nato karon tinuod ba ni o dili? Oh, tinuod no, grabe ang nahitabo sa to. We are witnesses sa mga igsoon kung unsa kadasig sa mga kapanahonan nahitabo kanato karon. Oh my igsoon. Nato sa katapusan sa atong pagtuon. How will the vision of Daniel 11 end? Sa unsa nga paagi natapos kini nga pananaw ni Daniel? I tell you, brothers and sisters, friends, it will end in a glorious, in glory, in a blaze of great glory, of divine glory. Muna, sa may metabo, mo ay kaduha nga pagbalik sa Ginoo. Michael shall stand sa dihang ang iyang mga katawhan laglago na sa with the king of the north, with the whole world nga iyang gi-unite makaigsunan sa metabo. Michael the prince shall stand to deliver his people. Iya tang luwason mga igsoon. And sa pagyud, and he shall come to his end, no? Daniel 11:45 to 12 verse 1. Yet he shall come to his end, and no one will help him. At that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. Mga higala sa Ginoong Hesus, moari na. Okay? Sa bugna 19 versikulo 16, he will be the King of kings and Lord of lords. Nindot yung kayo makaigsunan, makita gini mong harmony. Ang Daniel nagsugod sa metals, unya wild beast, unya clean beast, and then 11 kings. And then it will end with the King of kings and Lord of lords. Nga mo si Jesus Christ. O mga higala, sa pagbalik sa Ginoo, andam ka ba? Imo na bang natugyan imong kaugalingon? Ato na bang ginulsulan ang atong mga sala? Ato bang gidawat ang iyang gihatag, gitanyag kanato ang iyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross, aron kita mahimo nga iyang matabunan didto sa dakong paghukom sa langit nga nahitabo karon. Mao na mga higala. To whom will you give your ultimate loyalty? Who will have your ultimate and absolute loyalty and allegiance? Kinsa ka? Duha lang gyud makaigsoon sa katapusan. Gani sa atong panahon, gamiton sa King of the North ang Amerika. Musugotag sa dili madugay ang Amerika muyukbo pod sa King of the North ug mo siya mo mando sa tibuok kalibutan sa pagsimba sa King of the North or the papacy. Mahigala, pamatiin ninyo kini ang kanta. Ang title ni kanta, I have fixed my mind. Atong paminawan si Brother Winner. Samtang magakanta siya, nga atong i-fix ang atong ituon nato, no? Atong tutukan walay lain kundi si Ginoong Hesus nga moari sa pagluwas kanato. I have fixed my mind on another time, on another time. And here I mean to stand until God gives me more life.
and that is today, today, today until he comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, today, today until he comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? The trumpet sounds its blast, and Christ descend in glorious fire with all the saints amass. We will rise with those who sleep no more to meet him in the air. When shall the Son of Man appear? The Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've caught a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another time. Higala o gigsuon.
ang atong pilian duha lang gyud in these last days. Kinsa gyud ang imong sundon ug alagaron? Who will have your absolute loyalty? Whose side will you cast yourself, your eternal destiny? Kinsa gyud atong pilion, mga igsoon? Ang atong pagapilion diri na miligro, no? Here it's placed on the line our eternal destiny. Ang atong kaluwasan kay nabuhi nga walay katapusan o kamatayon nga walay katapusan. Ang kalaglagan dito sa kalayo sa impyerno. Mo na siya kasulimni, mga igsoon. Mo na gipahibalutan niini. Kinsa man? Is it the King of Kings or is it the King of the North? Kinsa man makaigsunan ang imong alagaron sa tibok nimong kinabuhi? Ug hatagan nimo sa pagsunod bisan sa mahitabo. Is it the word of God or the word of man? Is it heaven or this world? Is it Christ or Satan? Atong hinumduman mga igsoon nga ang Ginoo nagamit og mga katawhan. Na siya makatawhan, ang kaaway usab napud siya gigamit. Hinahot unta nga di ta magpagamit sa kaaway. Didto gyud ta sa Ginoo mga kaigsoon kay didto natay kinabuhi nga dayon. O mga igsoon, kung gusto ka mo mutuon pa gyud ani wa natay igong panahon, you call us, no, may mga number ani, call us and then we will be privileged, we'll be happy to teach you and to give you Bible studies dugang nga pagtuon mahitungod dinhi. Mahigala, mga igsoon, wherever you are, whoever you are, is it your decision to cast your eternal destiny? Imo bang desisyon sa imong kinabuhi ang pagtugyan sa imong kaugalingon sa imong eternidad sa kamot sa atong Ginoo? Nga hapit na siya mobalik ug dad-on ta niya sa ingingari na walay katapusan. Ako nagatuo mga igsoon nga mo kana imong desisyon. Magampo ta. Amahan nga balaan, salamat sa imong mensahe sa propesiya ni Daniel. Salamat Ginoo nga ikaw ang among Dios. Ug among gidawat ang imong gitanyag kanamo nga imong kaluwasan. Ang imong dugo dito sa Kalbaryo sa krus nga mo lamang makatabon kanamo. Ginoo nagikinabuhi kami ning katapos sa mga adlaw. Makalilisang among giatubang Ginoo, pero ikaw nahibalo na nining tanan. Imo na kini tanan nakita. Mga katalagman nga among giatubang Ginoo. O Dios, akong giampo ang matag usa kanamo. Bantahi kami, tabuni kami sa imong pako ug Ginoo, hinaot nga ikaw bantay ka na mo hangtod gyud sa imong pagbalik. Lig-una kami Ginoo. Akong giampo ang mga viewers. Kung diin man sila karon, patinduga sila Ginoo. Lig-una sila, tahuga sila ug nga kaming tanan makaangkon sa kinabuhi ulit katapusan. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat sa pagpamati mga kaigsunan ug ako kamo imbitahon sa makausapa sa pag-uban kanato sa pagtan-aw sa katapusan nato nga pagtuon walay lain ang atong 7th presentation. Ang title yung makaigsunan, The Time of the End. Ang Ginoo magapakamaayo, magapanalangin, magabantay ka natong tanan. Amen. Amen. Praise God, tungod ginupdan niya kita sa pagpamati para aton gid maintindihan ang iya mga bililhon nga mga pulong. Amen, kapaglaom Miles. Dalayawon gid ang Dios sa iya pagupod sa aton kag sa paglaom nga iyang ipaambit subong nga gabi. Amen for that, Kapaglaom Edwin. We praise the Lord because He is worthy of all our praises and He is worthy of all our adoration and approval. Mga kapaglaom, kitain naman kita buwas sa panibago nga episode diri lang gihapon sa Hope Channel, Facebook and YouTube Live, 6 to 7 in the evening. Kag may ara kita replay sa aton GSAT Channel 37, 8:30 to 9:30 saan kagabihon. Yes, Kapaglaom Edwin. Sa liwat mga Kapaglaom, you can watch this episode kag ang mga past episodes diri sa aton nga Facebook page kag sa tanan nga Facebook pages kung diin naka-cross-post ning aton nga programa. And for your prayer requests, concerns, comments or suggestions, pwede gyapon kamo makapadala sa aton hotline numbers nga 0916-361-3777 kag 0961-811-3777. Madamo gid nga salamat mga kapaglaom sa inyo padayon nga pagupod sa amon. Let us keep our faith burning. Through faith in Christ Jesus, He will make us wise unto salvation. This is The Christ of prophecy in the book of Daniel.